Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating channel. Sa mga bagong followers and subscribers, tumingin-tingin kayo sa mga videos ko na nagawa na in the past. Ano? Kasi baka meron kayo mga concerns na nasakop na mga videos na nagawa na natin before. Panoorin niyo naman doon. Doon naman sa mga first time tayo mapanood, check my videos, yung mga pinag-uusapan natin dito sa channel ko, yung mga batas, no, na nakakatulong sa atin sa buhay-buhay natin. Mga batas gaya ng labor laws, civil code, sa mga sale, estate, no, nakamatay ang mga property, correction ng birth certificate, mga tungkol sa criminal law. Pero heavy tayo sa employment laws kasi yan ang kadalasang question na meron tayo dito sa ating mga subscribers and followers. Just like in this video, ang pag-uusapan natin ay ang reinstatement pending appeal. Pag-uusapan natin to dahil ito ay nanggaling sa question ng isang subscriber natin na nag-comment siya na paano daw ba malalaman kung nag-comply yung employer niya sa reinstatement. May bago na kasi siyang work at mas maganda raw yung work niya. And kung makukuha daw ba niya yung accrued salary niya, ay nalaman hindi nag-comply ang kanyang employer. So basically, 3 questions ang tatamaan dito. Una, kailan ba nag-take effect ang reinstatement pending appeal? Pangalawa, kapag may work na ba yung isang empleyado na pinapa-reinstate, makukuha pa ba niya yung kanyang reinstatement salary? Pangatlo, kapag hindi ba nag-comply sa reinstatement yung kumpanya, kailan niya makukuha ang kanyang accrued salary? So, papasadahan natin lahat yung mga questions na yan. But first, shout out muna natin ang ating mga subscribers, yung mga followers natin. Alright, doon sa mga hindi familiar sa labor cases, bigyan ko kayo ng quick run-through ng proseso na dinadaanan ng mga labor cases. Ano? Sa labor case, ang simula niyan, SENA, Single Entry Approach, magkakaroon sila ng parang baranggayan lang. No? Wala mang decision dyan sa SENA. Pero pag hindi sila nagkasundo, bibigyan lang yung complainant ng referral. Tapos, dadala niya yung referral, masasampa ng formal complaint, mapupunta sa labor arbiter ang kaso. Usap-usap ulit kay labor arbiter, 2 beses, 2 hearings. Pag hindi nagkasundo, submit na sila ng position paper. Magde-decision sa labor arbiter. Okay? Dito ngayon, sa part na to, ang question ng ating subscriber sa labor arbiter, sa decision ng labor arbiter. Hanggang dito lang tayo. Kasi, if you move forward, appeal na yan sa NLRC Commission, certiorari sa Court of Appeals, petition for review, certiorari sa Supreme Court. Malayo na masyado yun insofar as the question of this subscriber is concerned. Okay, so nanalo na siya sa labor arbiter. Ngayon, sa Article
229 ng ating labor code, nakalagay dyan na ang decision daw ng labor arbiter ay final and executory yan unless appealed to the commission within 10 calendar days from receipt of the copy of the decision of the labor arbiter. So kung titingnan mo sa part na yan, kung ikaw halimbawa si company, respondent company, nakatanggap ka ng decision ng April 28, no, Monday halimbawa, may 10 calendar days ka para i-apila yung decision ni labor arbiter. Kasi kung hindi, magiging final and executory yan. Wala ka ng appeal. Mag-execute na sa'yo or sisingilin ka na ng napanalunan ng empleyado sa kaso na yan. So, halimbawa namang nakapag-apila ka within 10 calendar days. Masasabi mo ba na panatag na yung loob mo na mag-uusap, magbabangayan ulit kayo sa appeal, wala mo nang galawan, even assuming na merong na-award doon sa complainant. Halimbawa, na-award sa complainant, 500,000. Tapos merong nakalagay na i-reinstate siya kasi illegal dismissal yung nangyari sa kanya o yung holding on decision ng labor arbiter. Nakampante na ba si kumpanya, si respondent na walang galawan muna kasi naka-apila siya? Ang sagot dyan, hindi. Kasi sa Article 229, may nakalagay dyan na if the decision of the labor arbiter has reinstatement, no, it shall be immediately executory, even pending appeal. Even if the employer posted a bond, kahit na nag-supersedeas bond yan, nag-cash bond yan, nag-surety bond, it will not stop the immediately executory nature of the reinstatement pending appeal. So, ang ibig sabihin, kung ang decision ng labor arbiter may nakalagay dyan na the employee should be reinstated back to work, ganyan, ano? Yung decision ng labor arbiter na yan, kailangang sundin yan kahit na nag-apila pa ang kumpanya. So, yan ang question nitong ating subscriber na merong reinstatement pending appeal, paano malalaman kung nagko-comply? Ang sagot natin dyan ay ganito. Sa decision kadalasan ng labor arbiter, nakalagay dyan na mag-manifest ng compliance ang parties within 10 calendar days. No? Mula na matanggap nila yung decision. Para malaman kung nagkaroon nga ng compliance doon sa reinstatement pending appeal. So, kung ikaw si respondent, natanggap mo ngayon, eh dapat mag-notify ka kaagad kay empleyado na, oy, pinapa-reinstate kita, pinapa-reinstate ka ng labor arbiter, bumalik ka na sa trabaho. No, ino-notify niya yun. Tapos, the fact na nag-notify siya, i-manifest niya kay labor arbiter na nagko-comply siya or nag-comply na siya. No? Doon malalaman yun. Pero, ito nakadepende sa dalawang scenarios kasi. Ang unang scenario, reinstatement na actual. Pangalawang scenario, reinstatement na payroll. Pag sinabi mong reinstatement na actual, kung halimbawa ikaw ay clerk, nung ikaw ay tinanggal, pag sinabing actual reinstatement, i-reinstate ka actually sa pagiging clerk mo. Kung nakadestino ka sa Makati ka rin dapat reinstate. Kasi under the same terms and conditions prevailing at the time of dismissal na nakalagay dyan sa Article 229. So, ang isang nature ng, isang scenario sa reinstatement ay yung reinstatement on payroll. So, walang actual reinstatement na nangyayari dyan. Sa payroll lang. So, baka ayaw niya sa mukha ng empleyado dahil siyempre, labor dispute yan. Kung naging mainit ang kanilang away sa loob ng kumpanya, eh malamang it makes sense na, sige, i-reinstate na lang kita sa payroll kaysa sa araw-araw ko nakikita yung mukha mo dito sa office, mabubuisit lang ako. Diba? Sasabihin niyan ganon. Yung empleyado naman, o di sige, well and good. Basta bigay mo sa akin yung ATM ko, pagkasahod, mag-withdraw din ako,
quincenas katapusan, kuha ko rin yung mga benefits ko. Yung ganon, o, di ba? So wala siyang ginawa, nasa bahay lang siya, nag-ML buong araw, sumasahod siya. No? Yan ang reinstatement on payroll. Ngayon, ang tanong, sino ang magdedesisyon kung siya ba ay actual reinstatement o reinstatement on payroll? Ang merong option dyan, si employer. Si employer magde-decide. So, ibig sabihin, hindi pwedeng i-demand ng employee na, huy, employer, i-payroll reinstatement mo lang ako. Wait lang ah. Okay, so hindi pwedeng si employee, complainant ang mamimili na i-payroll reinstatement lang siya o actual reinstatement siya kasi ang option na yan ay para lang sa employer. So hindi niya pwedeng sabihin na, oy employer, mas gusto ko mag-ML buong araw pero at the same time sumasahod kaya mag-payroll reinstatement lang ako. Hindi pwedeng ganon. O hindi niya rin pwedeng sabihin na ayaw ko ng payroll reinstatement kasi kapag payroll, hindi na ako pupunta sa opisina dyan, mamimiss ko yung crush ko sa kumpanya, di ba? So, hindi niya pwedeng ganon. Kasi ang option na yan ay ka-employer. Si employer ang bahala. Pero kung ano ang choice ng employer, kung yan ay payroll or actual, eh dapat na i-manifest niya kay labor arbiter. So, that brings us to the question na paano malalaman kung nag-comply? Malalaman mo lang kung nag-comply, kung nag-report na siya ng klase ng reinstatement na pinili niya. Ngayon, kapag ka pinadalhan si employee ng sulat na pinapa-reinstate ka, nakalagay dapat doon kung payroll or actual. Kung actual ngayon, that brings us to the second question nitong employee natin, ng ating subscriber. Nasabi niya, meron na raw kasi siyang work na mas maganda. Okay, ganito ang sitwasyon. Pinadalan ka ng sulat, actual reinstatement ka ngayon. Ang problema, hindi ka nag-comply kasi mas maganda ang trabaho mo. Kung halimbawa, bago ka natanggal sa respondent, ang trabaho mo ay clerk. Pagdating doon sa bagong kumpanya mo ngayon, supervisor ka, hindi rank and file. So, ayaw mo ngayong bumalik sa pagiging clerk kasi supervisor ka na doon sa bagong kumpanya mo. So, hindi ka nagpapa-actual reinstatement. Ang magiging effect niyan ay pwede kang matanggal sa kumpanya for abandonment of work. Okay? Pag natanggal ka for abandonment of work, ang effect niyan, hinla ka na ring reinstatement salary. No? Kasi hindi ka na mismo nagpa-reinstate. Pero kung payroll, siyempre irrelevant. Pero sa kaso nito ang ating subscriber, mukhang actual reinstatement ang mangyayari sa kanya kasi may trabaho nga siya, no? Napapaisip siya dun sa issue na maaaring mangyari. Ngayon, makukuha ba niya yung accrued salary? Kung hindi ka nag-comply sa reinstatement order, hindi mo makukuha ang accrued salary mo. Mapo-forfeit mo yan. Kasi ikaw na mismo ang umayaw sa trabaho mo. Hindi ka na nag-comply sa order na mag-reinstate ka. So, guys, yan ang ating discussion dito sa reinstatement pending appeal. No? Tandaan natin, ng reinstatement pending appeal, ito yung reinstatement na in-order ng labor arbiter kung si employee ay nanalo na sa kaso at si kumpanya ay nag-apila sa NLRC Commission. So, ang reinstatement aspect na to na nakalagay sa decision, dapat i-execute agad yan. Kahit nga walang writ of execution, kasi immediately executory yan. Kahit nag-bond pa si kumpanya. Now, there are two kinds of reinstatement. Sabi natin, reinstatement on payroll, reinstatement actual. Pag actual reinstatement, choice. Kung actual reinstatement man o hindi, choice ni employer yan. Walang karapatan si empleyado na mamili. Now, empleyado,
Kapag ikaw pinadala ng order of reinstatement na pinapa-reinstate ka na, dapat sumunod ka. Nasa sayo naman yan kung hindi mo sundin, pero ang mangyayari niyan, magiging abandonment of work ka. You will lose your right to reinstatement salary kasi hindi ka naman na nagtrabaho. And so guys, if there's anything more that you want to know, clarify, let me know in the comment box. And share nyo na lang tong video natin kung nakatulong sa inyo and you found this information helpful. And again, thank you for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.